Matutuloy na rin sa wakas ang 4 na araw na tigil putukan na napagkasunduan ng dalawang panig matapos ang halos 7 linggo ng walang humpay na bakbakan at libu-libong casualties ang naitala sa mga sibilyan at mandirigma sa dalawang kampo. Ang tanong, ano nga ba ang mga kondisyones na hinihingi ng Hamas sa kasunduang ito at ano naman ang demands ng Israel bilang kapalit? Bakit nga ba biglang pumayag si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa ceasefire na ito? Gayong mariin niyang sinabi kamakailan lang na wala siyang balak na makipagnegosasyon sa Hamas, lalo na tungkol sa usapang tigil putukan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Day 48 sa gerang tinutukan ng buong mundo sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa unang pagkakataon ay kumpirmado na magkakaroon ng 4 na araw na ceasefire na napagkasunduan ng dalawang panig na magsisimula sana ng Huwebes November 23 ngunit nausod na naman ng isang araw na November 24 sa tulong ng Qatar at Amerika. Magpapakawala ang Hamas ng 50 hostages na pawang mga babae at bata na below 19 ang edad, kapalit ang 150 Palestinian prisoners na mga babae din at mga bata na under 19 years old. Bukod pa rito, ay ititigil ng Israel ang pagpapalipad ng anumang uri ng sasakyang panghimpapawid sa airspace ng Gaza mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. at pagtigil din ng pagdagdag ng mga tangke at ibang military vehicles papasok ng Gaza sa loob ng 4 days ceasefire period. Kasabay nito ay ang pagpapapasok ng mga trucks na may dalang humanitarian aid sa lahat ng sulok ng Gaza at kahit sino ay hindi pwedeng atakihin o arestuhin ng Israeli military sa loob ng 4 na araw na ceasefire. Isang kalye di umano ang nire-request ng Hamas, ang Salah al-Din Street na kumukonekta sa north at south ng Gaza ang maaaring daanan ng kahit anumang sasakyan at sinumang tao na hindi haharangin ng mga Israelis. Mariing pinasalamatan ng Hamas ang Qatar at Egypt sa pagtulong upang maisakatuparan ang ceasefire na ito. Samantalang ang Israel naman ay pinasalamatan ng Amerika upang matuloy ang negosasyon sa isang speech ni Prime Minister Netanyahu. Ngunit nagbabala pa rin si Yoav Gallant, ang Defense Minister ng Israel, na pagkatapos ng ceasefire ay asahan ng Hamas na tuloy ang kanilang opensiba laban sa grupo hanggang sa mabura ang kanilang impluensya sa Gaza at mawalan sila ng kapasidad na umataking muli sa Israel. Ibabaling raw nila ang kanilang atensyon sa south o timog na bahagi ng Gaza Strip kung saan pinaniniwalaan nilang sumama sa paglikas ng mga sibilyan ang mga matataas na lider ng Hamas. Hati ang opinyon ng Israeli government officials sa usapin na negosasyon ayon sa isang sikat na news agency dahil natatakot ang ilan na maaaring gamitin ang window na ito ng Hamas na makatakas sa pagkakakorner sa kanila ng IDF. Ngunit may 6 din na matataas na miyembro ng Israeli government ang hayagang nagbigay ng statement na mas priority nila ang kalagayan ng lahat ng mga hostages. Kaya pabor sila hindi lang sa 4-day ceasefire kundi permanenteng ceasefire. Mas maigi raw na daanin sa diplomasya imbis na dahas ang sigalot na ito. Sa katunayan, ayon sa survey na ginawa noong October lamang, lumalabas na 49% ng mga Israelis ang pumapabor na itigil na ang opensiba ng Israel upang makipagnegosasyon sa pagpapalaya ng lahat ng mga hostages. Kahit na mariing sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi siya makikipagnegosasyon ng ceasefire sa Hamas, binali niya ang pahayag na ito dahil sa matinding political pressure di umano ng far-right coalition na suportado ng maraming mga opisyal ng gobyerno ng Israel. Ang koalisyon na ito ay siyang sandigan ni Netanyahu upang manatili sa kapangyarihan kaya wala siyang magawa kundi sundin ang kanilang gusto. Isa pang rason ay ang bumababang rating ni Netanyahu sa mga botante ng bansa simula noong October 7 na pag-atake ng Hamas ayon sa report ng The Guardian news website. Sa katunayan, ilang linggo na ang walang tigil na protesta sa paligid ng tirahan ng Prime Minister na sinasalihan ng iba't ibang grupo ng mga mamamayan ng Israel, lalo na ng mga kaanak ng biktima na dinukot ng Hamas. Ayon sa Organization of Israeli Journalists, ito raw ay masakit na kabayaran na labag man sa kalooban ay kailangang gawin ni Netanyahu bilang kapalit sa kapalpakan ng kanyang gobyerno na pigilan ang paghahasik ng lagim ng Hamas noong October 7. Higit sa lahat, ang desisyon di umano ng Prime Minister na ituloy ang ceasefire ay isang hakbang upang ma-minimize ang kasiraan sa kanyang sarili at sa kanyang political career. Kagaya ng mga malalaking hostage crisis sa kasaysayan,
Numero unong priority ng sinumang bansa o puwersa militar ang kaligtasan ng mga hostages, kaya kadalasan ay nakakapag-demand ang mga hostage takers ng mga kondisyon na kahit labag man sa panig ng pamahalaan ay kailangan nilang ibigay. Maliban na lamang kung pagkatapos ng negosasyon ay nagiging madaya ang mga hostage takers at hindi tumutupad sa usapan, kaya kinakailangan ng magpadala ng malupit na puwersa upang iparating sa mga salarin na nagkamali sila ng binangga.